Magandang gabi, Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong July 27, 2024. May 20 residente mula sa iba't ibang barangay sa lungsod ang libreng nakapagpatitulo ng lupa sa pamamagitan ng mas pinalawak na programa ng handog titulo ni Mayor Beverly D. Macuja para sa mga Batanggenyo noong July 19. Sa ilalim ng programang ito na isinagawa sa ikasyam na pagkakataon, libre at mas mabilis ang proseso ng pagpapatitulo ng agricultural at residential na lote na kalimitan ay tumatagal ng 1 taon o mahigit pa. Ang Public Land Titling and Survey Program ay alinsunod sa Republic Act No. 10023 na naggagawad ng kapangyarihan sa pagbibigay ng free patents sa lupang residential at agricultural sa pamamagitan ng partnership ng DENR, Senro at Penro, LGU o City Enro sa pagpoproseso ng titulo ng lupa. Ayon sa mensahe ni Mayor D. Macuja, hangad niya na makatulong ang nasabing programa sa mga beneficiaries upang maging maalwan ang proseso ng pagpapasa o pagpapamana nito sa kanilang mga anak. Hiling niya na mapagyaman ng mga ito ang kanilang lupa at huwag aniyang maging dahilan ng gulo sa pamilya o magkakamag-anak. Binigyang diin naman ng keynote speaker na si Assistant Regional Director for Technical Services ng DENR Calabarzon, Heriberto Saños, na ang titulo ang absolute proof of ownership. Sa pamamagitan din aniya ng titulo ay tataas ang value ng lupa at ito ding dokumentong ito ang magsisilbing proteksyon sa mga may-ari ng lupa. Sa pamamagitan ng isang audiovisual presentation, nagpasalamat ang mga beneficiaries sa Land Management Council na siyang namamahala ng programang ito. Ang council ay binubuo ng iba't ibang departamento ng pamahalaang lokal, katuwang ang Department of Agrarian Reform, Clerk of Court, Register of Deeds at Metro Batangas Business Club. Nagkaroon din ng ceremonial signing ng Memorandum of Agreement for the preparation and drafting of Forest Land Use Plan of LUP na nilagdaan ni Mayor D. Macuja at Assistant R.D. Saños. Wagi sa 37th Sublian Festival ng lungsod ang Bagong Silang Elementary School sa elementary level, Marian Learning Center and Science High School sa high school level, Diwayanis Dance Theater ng Batangas State University, the National Engineering University sa senior high school collegiate level at ang Bagong Sibol ng Sinala sa community level sa ginanap na Subli Dance Contest sa Batangas City Sports Center noong July 21. Narito ang report. Sila ay nagkamit ng trophy at cash prize na 50,000 pesos. Ang Subli ay taon ng kompetisyon na naglalayong mapanatili ang tradisyon ng pagsasayaw nito at hangaring maipasa ito sa susunod na mga henerasyon. Ang mga nanalo sa ikalawang pwesto ay ang University of Batangas, Batangas City Integrated School, Kolehiyo na Lungsod ng Batangas at Los Batangueños Folk Ensemble. Nakamit naman ng St. Bridget College, Batangas State University, the National Engineering University at mga manunubli ng Sinala ang ikatlong gantimpala. Tampok din sa naturang okasyon si Miss Foundation Day 2024 na si Priscilla Ashley Diaz. Ang traditional Subli Dance Contest ay pinakasiwaan ng Cultural Affairs Committee na isa sa mga highlight na pagdiriwang ng 55th founding anniversary ng lungsod. Kasama si Jeffrey Maranan at Elmer Zaraspe, ako po si Alvin Remo nag-uulat para sa Palakat Weekend News. Tinanghal na pinakamahusay na grupo ang Blades Percussion sa Tugtog, Sayaw at Awitan o Tugsayawitan 2024 na ginanap sa People's Quadrangle noong July 20. Narito ang report. Sila ay nagkamit ng cash prize sa 30,000, trophy at certificate. Pumangalawa sa kanila ang Batangas City High School for Arts na tumanggap ng 20,000, trophy at certificate habang nagkamit ng ikatlong pwesto ang Banaba West Integrated School na nanalo ng 20,000, trophy at certificate. Ang Tugsayawitan ay hindi lamang isang patimpalak, ito din ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng aking talento sa musika, sayaw at awit ng mga kabataang Batanggenyo. Naging batayan sa pagpili ng mga nagugi ay ang mensahe ng lyrics o piyesang ginamit, orihinal na likha, kalinawan at interpretasyon ng likha, presensya sa entablado kasama ang mga palamuti at props at ang audience hymn. Mula sa ulat ni Vanessa Villena kasama si Renz Badillo, Angel Varona reporting para sa Palakat Weekend News.
Hindi napigilan ng masamang panahon ang Sublian Float Parade na highlight ng pagdiriwang ng 55th Batangas City Foundation Day noong July 23. Humigit kumulang sa 30 floats mula sa iba't ibang establishmento, institusyon, paaralan at mga samahan ang lumahok sa naturang parada. May 14 na floats naman ang nagpabonggahan sa float parade competition sa temang Pamanang Kinagisnan, Kulturang Pinagyayaman. Ipinakita ng mga kalahok ang kanilang artistic creativity gamit ang mga indigenous materials at mga nagagandahang bulaklak. Tinanghal na best float ang entry ng Batangas State University, the National Engineering University na nagwagi ng trophy at cash prize na 200,000 pesos. Ikalawang gantimpala ang float ng University of Batangas. Third prize ang City Mart Group of Companies. Fourth place ang World Class Batangas Foundation at kalimang pwesto ang napanalunan ng Prime Energy Resource Development. Ang parada ay nagsimula sa SM Hypermarket sa Barangay Balagtas kung saan tumagpo ang mga street dancers sa Kapitolyo at sa DC lang naman ang mga walking contingents papunta sa poblasyon sa harap ng City Hall. Magbabalik ang Palakad Weekend News makalipas ang ilang paalaala. Muling ipinakilala sa publiko ang 3 putaheng nag-ugat sa lungsod sa patimpalak na tinaguriang Fanlasang Batanggenyo Lantake na ginanap sa People's Quadrangle noong July 22. Ang detalye ng ulat na ito mula kay Liza de los Reyes. Ito ay ang pakalaste, kilawing papaya at nilupak. Ang pakalaste ay malaadobong pagluluto ng manok na may toyo at suka. Napiling pinakamahusay magluto sa on-the-spot cooking competition ng pakalaste ang Group 9 Upland Group 3. Pumangalawa ang Group 7 Upland Group 1 at ang ikatlong pwesto ay ang Group 10 Poblacion Group 1. Sa kategorya ng kilawing papaya, nanalo ang Group 5 Solid Baybay Group 2. Second placer ang Group 11 Poblacion Group 2 at third placer naman ang Group 2 Solid North Group 2. Nakamit muli ng Group 2 Solid North Group 2 ang unang pwesto sa pinakamasarap na nilupak. Ang Group 7 Upland Group 1 ang nakakuha ng second prize habang ang third prize ang naiuwi ng Group 1 Solid North Group 1. Kaalinsabay ng naturang kompetisyon, nagsagawa din ng palarong Pinoy tulad ng pukpukan ng palayok, palo sebo, luglugan at agawan ng biik. Ito ay nilahukan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang barangay.
Katuwang ng Cultural Affairs Committee ang City Agriculture Office at City Veterinary Office sa pangangasiwa sa mga nabanggit na kompetisyon. Para sa Palakat Weekend News, Lisa Perez de los Reyes reporting. Nagkampiyon ng Solid East Group 2 na binubuo ng mga kinatuan ng Barangay Gulod Labak, Gulod Itaas, Dumantay, Paliocan West, Paliocan East at Sampaga sa Subli Street Dance Competition ng pamahalaang lungsod na bahagi ng pagdiriwang ng Foundation Day ng Batangas City noong July 23. Ang detalye sa report ni Liza Perez de los Reyes. Nagkamit sila ng premyong 50,000 at trophy. Nanalo na second place ang mga street dancers na kabilang sa poblasyon group, Barangay 1 hanggang 9, na nagkamit ng trophy at 40,000 habang third prize winner naman ang mga barangay sa Solid North Group 1 na kinabibilangan ng Kumintang Ibaba, Kumintang Ilaya, Alangilan, Bukal, Balete, Concepcion, Mahabang Parang na nagwagi ng 30,000 at trophy. Fourth placer ang Solid North Group 3 na kinabibilangan ng Banaba East, Balagtas, Tinggalabak, Tingga Itaas, Sorosoro Ibaba, Sorosoro Ilaya at Sorosoro Karsada, habang ikalimang pwesto ang nakuha ng mga Solid East Group 3 na kinabibilangan ng Bilogo, Maapas, San Jose Sico, Talumpok Silangan, Tulo at Paharang Silangan. Sa kategorya ng Creative Subli Dance Competition kung saan nagpatalbugan ang mga grupong kalahok sa concept, costume at performance, nagwaging pinakamahusay na grupo at Best in Choreography ang Solid North Group 1 na tumanggap ng premyong 75,000 at trophy. Pumangalawa sa kanila ang Solid East Group 2 na napili ding Best in Costume. Third place ang Solid North Group 3. Ika-4 na pwesto ang Poblasyon Group 1 at 5th place naman ang Solid East Group 1. Naging batayan sa pagpili ng mga nagwagi ang choreography at synchronization, theme, storytelling and execution, costume, props and concept at overall impact. Ginawaran naman ng premyong 5,000 ang Solid Poblasyon Group 2 bilang Best in Andas. Ikalawang pwesto ang Solid North Group 3 habang third place naman ang nakamit ng Solid North Group 1. Ang awarding ay ginanap sa Batangas City Sports Center na pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja. Para sa Palakat Weekend News, Lisa Perez de los Reyes reporting. At yan ang kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakat Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.